On the part 1 of this video, how to apply for reclassification under the expanded career progression, we discussed the minimum qualification standards of positions covered in the ECP. Ayan, so since tapos na tayo doon sa qualification standard, assuming na qualified po kayo doon sa posisyon na in-applyan ninyo, and then we will proceed with the evaluation of standard-based requirement po or yung performance requirement po natin. So dito naman po, ito-turn over ko kayo panandalian sa aking kasamahan po ang aming PPST expert po na si Ms. Lisette Ann Carpio. Kapwa ko po PDO3 dito sa HRDD or sa Human Resource Development Division para bigyan po tayo ng mas malinaw at mas detalyado pong information about sa performance requirement po. And para naman po sa ating performance requirements, so kanina na ilatag po ni Sir Raymond ang minimum qualification standards para sa mga posisyon na ina-applyan po natin. Ngayon naman po ay ang minimum performance requirements naman, no, na makikita natin sa ating mga isinabmit na IPCRF. Sige, so para sa performance requirements for teaching positions, ayan, so lahat po ng ating mga applicants, no, ay kailangan po mag-submit ng kanilang IPCRF. Nabanggit kanina, at most 3 IPCRF or performance na ratings. Kaya po nailagay natin yung at most, okay? Dahil po depende ito sa posisyon, sa teaching position na atin pong ina-applyan. Mamaya ipapakita ko po yung table na kung saan makikita natin kung ano-ano yung mga classroom observable indicators at non-classroom observable indicators na kailangan po ay na-achieve ang certain requirement kung rating, no, na BS or outstanding. Next slide po. Ayan. So applicants must have a rating of at least very satisfactory in the last rating period covering 1 year complete performance cycle in the current position. Ayan. So dapat po, halimbawa pag tayo ay teacher 3 as of now at mag-a-apply tayo ng teaching position higher than teacher 3, ang ipapakita po nating IPCRF ay nung tayo ay nasa current, no, na teacher 3 position at na nakakuha tayo ng at least very satisfactory rating. Ngayon po, pag tayo ay nakakuha ng outstanding rating, yan, ibig sabihin na exceed po natin ang minimum na VS performance requirement. So satisfy the set performance requirements of the position applied for based on at most 3 rating periods reckoned from the immediately preceding cycle completed. Ngayon po, may mga teachers tayo na halimbawa nag-maternity leave sila at naka-official leave of absence sila ng buong official leave of absence at hindi sila doon po muna tayo sa previous slide. Hindi po sila nag-submit, no, ng IPCRF kasi meron po tayong guidelines sa performance management and evaluation system na pwede silang hindi mag-submit kung sila ay naka maternity leave or naka-official leave of absence. Doon po muna tayo sa previous slide. Ayan. So, mako-consider pa rin po sila for promotion through reclassification. In such cases po, ang applicable po na performance ratings to be used for purposes of satisfying the performance requirements shall be based on at most 3 rating periods reckoned from the last rating period prior to the leave of absence. So, halimbawa po, ang leave of absence niya ay school year 2024-2025, yung previous po natin ng school year. Ang isasabit po niya ay yung previous po, no, dun sa 2024-2025. Yan. So para naman po sa mga non-teacher applicants for reclass who are not using the existing PPST-based IPCRF, gaya po ng halimbawa, ang ating mga TIC na OPCRF po ang kanilang sinasubmit, o di kaya po ang ating mga non-teacher applicants gaya ng sa division office, for example, HT, ayan,
school principal position, ASP, and HT position. Ayan. Ang kanila pong gagamitin, they will be evaluated using the comparable performance requirements. Nakadetalye po ang performance requirements na kailangan po nilang masatisfy dun po sa ating DO24 series of 2025 enclosure 2. So, maaari pa rin po silang mag-apply for reclassification. Next slide po. Yan. So, sa next slide po natin, nakalatag po dito ang minimum performance requirements up to the level of COIs and NCOIs per teaching position. So, mula Teacher 2 hanggang Master Teacher 5, nakalagay po dyan kung ano-ano ang kailangan pong na-meet na, ilan ang na-meet na indicators ilang indicators ang achieve ng proficiency level required for the teaching position. So for example, sa Teacher 2, lahat ng mga Teacher 1 na mag-a-apply for example ng Teacher 2, maipapakita dapat nila na nakakuha po sila ng at least 6 proficient COIs. So lahat po ng mga, yung 6 po na COIs nila from the IPCRF ay kailangan po naka-proficient, very satisfactory po at least. Yan. So VS po ngayon, pag nakakuha po sila ng outstanding sa 6 na COIs or sumobra pa na naka-outstanding sila, lumagpas po sa VS, na-meet po nila ang performance requirements for Teacher 2 in terms po of the COI, Classroom Observable Indicators. Now, for non-classroom observable indicators, sa Teacher 2 pa rin po tayo, at least 4 proficient NCOIs at VS din po. Okay? So, for Teacher 3, mga nag-a-apply po for Teacher 3, at least 12 proficient COIs at VS and at least 8 proficient NCOIs at VS. Pagdating po ng mga teachers na mag-a-apply for Teacher 4, mapapansin po natin 21 proficient COIs at VS na po ang kanilang dapat maipakita. So, kapag 21 na po ang COIs, meaning 3 school year na po ito. Okay? 3 school year na kumpleto po na 21 COIs at VS. Okay, ngayon po, pag may mga COIs po doon na naka-outstanding, pasok na pasok po yun. Sa non-classroom observable indicators naman po, lahat din po ng 16 NCOIs sa last 3 school years, ay nakakuha din siya ng very satisfactory. So, mapapansin ninyo, itong Teacher 4, 21 and 16, 37 PPST indicators po ang ating nire-require na maipakita po nila yung kanilang, at least VS sila dito sa mga COI. So, ito din po kasi ang ating entry position para sa career stage 2, yung proficient. So, kailangan po maipakita nila na nasatisfy po nila, at least naka-VS po sila sa 37 po na proficient indicators. Now, for Teacher 5, yan, sa Teacher 5, 6 COIs po ang hinihingi natin na naka-outstanding po si teacher. And 4 proficient NCOIs din na outstanding. So, dun sa mga previous positions kanina na na-discuss, mapapansin nyo, VS ang ating minimum for that. But for this, mula Teacher 5, outstanding na po ang ating hinihingi. At least 6 outstanding for COIs, at least 4 outstanding for NCOIs. For Teacher 6, at least 12 COIs outstanding. And for NCOIs, at least 4 NCOIs at VS and 4 NCOIs at outstanding. And then for Teacher 7, at least 18 proficient COIs at outstanding, at least 6 proficient NCOIs at VS, and 6 proficient NCOIs at outstanding. Ngayon po, pag siya ay mag-a-apply, tayo ay mag-a-apply for Master Teacher 1 position. At entry position po ito for Career Stage 3 Highly Proficient. Kailangan po natin mapakita yung buong 37
indicators. Para sa indicators na classroom observable, 21 po ito. Outstanding po ito dapat na maipakita natin. At for NCOIs, ayan, 8 ang very satisfactory and 8 the remaining 8 ay outstanding. Ngayon, pag halimbawa 9 ang kanyang naipakitang NCOIs na outstanding, more than the minimum performance requirements na po yun. I-accept na ng ano po natin yun, no? Nami-meet po natin ang ating performance requirements. So that's for Master Teacher 1. For Master Teacher 2, ayan, at least 10 highly proficient COIs na po since ating IPCRF ay pang highly proficient tool na. So at least 10 highly proficient COIs at outstanding. And then for NCOIs, at least 5 at VS and another 5 at outstanding. So that's for Master Teacher 2. Master Teacher 3, again, same dun sa mga entry position, kailangan po yung complete 37 indicators. 21 COIs at outstanding. For NCOIs, 8 at VS, and the remaining 8 at outstanding. Master Teacher 4, at least 10 distinguished COIs at outstanding, at least 5 distinguished NCOIs at VS, and 5 distinguished NCOIs at outstanding. For the last position po, Master Teacher 5, 21. So complete din po ito, no, for this teaching position. 21 distinguished COIs at outstanding, 8 distinguished NCOIs at VS, and 8 distinguished NCOIs at outstanding. Yan. So hindi naman po natin kailangan kabisaduhin lahat po ito, pero kung tayo po ay nag-aim for a specific teaching position, kailangan po natin maintindihan, no, kung ano po ang hinihingi ng position na ating ina-applyan. Okay. Next na slide po. Gusto ko lang po ipakita po sa ating lahat po itong table na ito na kailangang reference po natin, no, in the identification if the indicator is COI or NCOI. So, ito pong mga naka-blue na strands po ito ng PPST, lahat po ng indicators under these strands, 21 po itong mga blue, yan po ay ang mga classroom observable indicators. Now, ito naman pong mga naka-green na strands, lahat po ng indicators under these strands ay non-classroom observable indicators. Medyo marami lang po kami mga natanggap po na nagsisik po for clarifications since ang ating mga master teachers po in the previous school years sa IPCRF nila, ang kanilang non-classroom observable indicators ay hindi umaabot sa 16. Ang kanilang classroom observable indicators pala ay hindi umaabot ng 21. So that is because dun sa performance management and evaluation system po natin, ang ibang mga indicators po na classroom observable dati or classroom observable para kay proficient teacher, ang kinuha lang po natin para kay master teacher ay yung kanyang role, no, as mentor or as nagbibigay ng technical assistance para kay colleagues or kay mga proficient teachers. But meron talaga yung isa pang function ang indicator na yon na dapat function ni master teacher na dapat maipakita sa classroom as that indicator is a classroom observable indicator talaga siya in per se. So, sa ating pong pagbibilang later on, kung ang indicator ba na to ay COI or NCOI, ito po ang ating maging main reference. So regardless po kung sa PMES, no, this is for our master teachers, no, regardless po kung sa PMES nakatag yon as NCOI, ito pa rin po ang ating susundin para po makumpleto natin na 21 COIs
and 16 NCOIs in terms po of counting. Okay po? Ayan. Next slide. Ayan. So, ngayon po kung na-meet na po natin no ang performance requirements, ano na po ang next nating gagawin? Ano na po ang makikita natin sa ating IER or Initial Evaluation Result? I-turn over ko po kayo ngayon kay Sir Mon para po i-discuss po ito. Ayan, so magandang hapon na po no sa inyong lahat ulit. So babalik po ako ulit para i-continue po yung process po ng reclassification natin. So balikan lang po muna natin no, konting recap lang. Natapos po tayo dun sa evaluation ng QS. Na-discuss din po natin kung paano ina-assess at ini-evaluate yung ating performance no para ma-meet po natin yung certain requirement for each position na ina-applyan po natin. So after po na ma-evaluate po yan ng HRMO sa division, dapat mag-expect po ang ating mga aplikante, ang mga teachers or school principal position man po yan, na meron pong i-release na initial evaluation results. No? Kung familiar po kayo dun sa process ng DepEd Order number 7 and DO20, no? Pareho lang din po yung process ng pag-release nito. So dito po, naka-display lang po yung code ninyo and then yung qualifications and then yung remarks kung kayo ay qualified or hindi. No, ito pong form na ito na naka-display po dito sa ating screen ay accessible po yan doon sa ating DepEd Order number 24, Series of 2025 as Annex D1. Okay, so dito po sa IER, required po ito na i-post at least 3 conspicuous physical places. No? Dapat nakakonceal yung applicant's personal information. So kaya tayo merong application code. So yung information lang po na makikita ninyo kapag ni-release na po nila yung IER ay yung application code and then yung qualification ng applicants in terms of education, training, experience, eligibility, and yung competency kung meron na po tayo, kung applicable na po siya, and then the performance, and then yung remark on whether qualified kayo or disqualified doon sa position na in-applyan po ninyo. Okay? So, yan. Next slide po. Ito naman yung next na magiging process po natin. Ayan, highlight lang po natin dyan kung ano yung titignan ninyo, no? Kung kayo ay qualified or hindi base dun sa performance saka sa QS. So next po, ayan, so each applicant din po ay makakatanggap ng individual notice po. So the HRMO shall notify the applicants of the results of initial evaluation through a written notice served through official communication channels. So official communications applicants shall use the prescribed templates. Ito pong Annex E2 para sa mga qualified po, ayan, na mga applicants for reclassification, and then itong Annex F2 para naman po dun sa mga disqualified. Ma-meet or hindi nyo man po yung qualification standards at performance requirement, makakatanggap po kayo ng notice sa division from the HRMO office po, no. Ito pong form na ito ay makikita rin po natin dun sa Annex E2 and F2 ng DepEd Order number 24, Series of 2025. So ito rin po yung ginagamit natin dun sa DepEd Order number 7 and sa DO20 Series of 2024. So pareho lang din po siya, minodify lang namin siya for reclassification purposes. Okay? So sa next slide po, ayan, so i-walk through ko kayo ulit dun sa assessment process, no, habang nag-move tayo. Nag-move din yung iconography po, yung persona namin dyan, no. Nandito na sila sa part ng comparative assessment. So assuming na kayo po ay qualified doon sa QS ng posisyon na in-applyan po ninyo and then doon sa performance requirement, mag-undergo po kayo ng comparative assessment. So ito po i-assess dito at bibigyan ng puntos po yung inyong education, training, and yung experiences po ninyo. And then, of course, yung performance rating po ninyo based dun sa IPCRF, and then yung classroom observation, and then yung portfolio assessment or yung NCOY, including po yung BEI or yung behavioral events interview. Okay, so sa next slide, no, i-discuss po natin
paano naman po yung sa comparative assessment. So ito po yung mga criteria and point system po natin. So meron lang tayong konting comparison dito doon sa teacher 1 hiring versus doon sa teacher promotion and reclass. So kung mapapansin po ninyo, no, nag-iiba-iba yung maximum points or possible na makuhang maximum points per criterion. Okay, sa education, same lang din po sa teacher 1, maximum of 10 points yung pwedeng makuha. And then sa training is 10 points, and then experience is also 10 points. So pareho lang din sila sa teacher 1. Dito sila magkakaiba kasi sa teacher 1, wala pa naman silang PPST based performance, no, kasi hindi pa naman sila nasa DepEd, no, yung iba dito fresh grad. Kaya ang ginagamit natin sa kanilang performance is yung rating nila doon sa LET, no, or yung sa exam na in-administer ng PRC. So that's 10 points. Pero dito po sa PPST based requirement, yung diniscuss ni Miss Liz kanina na performance, no, kung ano po yung rating po ninyo doon, yun po yung magiging basis ng score po ninyo under this criterion. So ang maximum points na pwede nyo makuha ay 30 points po. And then PPST COIS is maximum of 25 points. Ito yung actual classroom observation po. And then sa PPST and NCOIS naman po natin, ito yung portfolio annotation and yung BEI, maximum score ay 15. So 5 points po dyan is galing dun sa interview, while yung 10 points naman is manggagaling sa dun sa portfolio annotation po ninyo. So total score ay 100, no. So dito sa teacher promotion and reclass, no, mas binibigyan po nating premium yung PPST based performance and yung PPST classroom observation and then yung non-classroom observation and yung interview po natin as compare po doon sa mga credentials like yung education, training, and experience. Although binibigyan pa rin natin sila ng puntos, ngayon mas mataas nga lang yung PPST based performance, yung classroom observation at NCOI dahil nga consistent yan doon sa ating merit and competency based promotion ng teacher and school principal position po. Okay, so sa next slide naman po, ayan. Ito po, yung rubrics natin for computation naman sa education, training, and experience. So kung nakapag-apply na kayo before ng promotion under ng DepEd Order number 20 or dumaan kayo sa DO7 upon your entry dito po sa DepEd, no, familiar po kayo dun sa point system natin in terms of education, training, and experience. No? Meron po tayong increment tables o yung rubrics po na ginagamit natin to compute yung points po ninyo for education, training, and experience. So the points for ETE corresponding to the applicant's qualification exceeding the QS. Okay, kung ang requirement dito ay bachelor's degree, no, ang mabibigyan po ng puntos dito kung meron kayong units ng MA, so magkakaroon po kayo ng points under education criterion. Okay, so gamit po yung increments table, nakalagay din po yan sa DepEd Order number 20 po natin, 24 series of 2025, nasa DO20 series of 2024, and DO7 series of 2023 po natin. So only those qualifications that are relevant to the position to be filled shall be given points. Okay, so next po, sa ating, ayan, ito po yung na-mention ko kanina, yung increments table po natin. Ito yung tool na ginagamit natin to determine po yung increment points ninyo sa education, training, and experience. Okay? So, dapat nag-exceed doon sa minimum. Kung ang requirement sa education ay bachelor, so kung meron kayong units ng MA, nabibigyan na po yun ng points. No? Hindi naman kailangan graduate ng MA para mabigyan kayo ng additional points dito sa promotion. No? Depende po yun sa minimum requirement kung mag-i-exceed po kayo doon. Same with training and doon sa experience po natin. So ito po, yung complete set po ng increments table natin, makikita nyo po doon sa mga binanggit kong relevant issuances po regarding hiring and promotion po ng teachers. Okay, so next po, na slide. Okay, ito naman in terms of performance, paano naman po kinukompute yung magiging score ninyo sa PPST-based performance. So, ang maximum natin dyan ay 30 points. Dito ipapakita po namin, ayan, yung computation. So, pareho lang din po ito nung nandun sa DO7 and DO20 po natin, no? So, yung performance rating ninyo and then yung highest possible PR and DepEd PMS, which is yung 5, no, times yung weighted average po ng performance ninyo. So, yun po yung magiging
score po ninyo sa performance. No, yung gagamitin po natin dito is yung recent. Kung for example, nag-apply kayo for Master Teacher 1 position, doon po 37 indicators ang requirement natin in terms of performance. So, ang requirement, syempre, tatlong IPCRF po yung isasubmit ninyo. So, doon po, ang i-consider natin for point system under the performance criterion ay yung recent po ninyo. Okay, hindi po natin i-average yung tatlo po na yon. Okay, so next po. Ayan. Sige. For classroom observable indicators and non-classroom observable indicators, ito po ay 25 points and 15 points. No, ibibigay ko po kayo ulit panandalian sa aking colleague, no, na PPST expert po namin to discuss po yung specifics po ng COIS and NCOIS po natin. Ayan. So, watch the part 3 of this video on COI and NCOI. Don't forget to like, subscribe to this channel, and hit the notification bell to get notified on new posted videos.